pista. For today's video, samahan niyo ako sa papuntang Samar. At ipapakita natin kung paano nga bang sumakay papuntang Samar. Dito tayo mag-umpisa sa Daon Terminal, Mabalacat City. Unang ginawa natin ay sumakay tayo tricycle at ang minimum na bayad nito ay nagkakahalagang 40 pesos. Sapagkat mahal po tayo. Kaya sa mga pagkakataong po ito, yan po ang pinapanabi sa inyo. Anong kape mo? Black ba? Brown? Tatlong kape. Salam na.
magkano yung mineral? 25, 36. Yung malaki? Magkano yan? Isa. Tapos, pabiling ano, Nova. Nice. 30, 90. Saka isang service ko. Dito na. Dito na. Okay. Okay, andito tayo ngayon sa ano, sa Gumaca, Quezon Province. Nagkaberiya yung sinasakyan nating bus. Nasira daw yung clutch lining nung bus na to. Ayusin nila. Tatagalan pa raw yung pag-ayos nung sira dahil kukuha pa ng pyesa, inipapalit. Ganap pa sila. Stranded kami dito sa Lopez. Ngara. Stranded dahil yung sobrang tipiran, ayun na. Dapat yung sinakyan ko si UL kaso mas mura kasi to. Sa sobrang pagtitipid yun nadali. Napamahal tuloy sana. Siyempre yung pamasahe mura nga. Tagal naman ng biyahe mo. Pagkain doble ka konsumo. Kaya yung mga nagbe-BI mas maganda talaga sumakay na kayo sa mga legit na bus. Yung bus na legit doon na kayo sumakay. Kasi pag sumakay kayo sa mga ganyang bus na hindi naman maganda yung quality ng sasakyan niya. Tapos pag nasiraan hindi naman kayo may transfer sa ibang sasakyan kasi hindi sila katulad ng ibang company na malaki may mapaglipatan sa inyo. Ito alas 12 na nung tanghali hindi pa rin naayos yung bus hanggang ngayon inaayos pa rin yung mga piyesang may mga binakla silang piyesa tapos tatagalan po siguro to. Ito yung problema sa mga ganitong bus na kukunti lang kasi pag may problema hindi kayo mai-transfer ka agad para mailipat yung mga pasahero sa ibang bus na available sa parking lang natin sa i-deploy dito sa mga pasahero. Marami na rin nagre-reklamo kasi yung iba syempre yung budget kasya lang din sa pang isang araw na biyahe. Kayo ba yung nagtanong sa akin kanina doon magtanggal ng SIM card? May pantanggal ng SIM card?
May nagtanong sa akin doon kanina sa tindahan. O yung sasalta ko yung SIM card ko sa cellphone niya. Nakawan pa ng cellphone. May Diyos na. Ako yung nagtanong. Ay, ngayon ka lang? Cellphone ko yun. Dahil walang signal. Oo, yun. Sila nagtanong. Baka yung pag yun ha, baka yung niya ilagay ha. Baka ma-prima pa, no? Malagyan yun. Baka yung pagdulat ito, baka May nawalan pa ng cellphone. Okay, sa wakas at naayos na rin yung bus na karoon ng problema at ito at bibiyahin na tayo. Abangan natin kung okay na yung biyahe natin. Sana hindi na magkaroon ng problema. Ito na nga, nagkaroon ng investigasyon na bali yung mga mekaniko na nawalan ng cellphone na complain sa police at pina-standby na naman yung sinasakyan nating bus. Nagkaroon ng investigasyon, tinanong lahat yung mga pasahero para naman daw maibalik yung cellphone na nawawala. Kaya pinakiusap ng polis kung pwedeng may sauli na lang. Nakakuha o nakakita kung sino kumuha, ipasuyo na lang kung nakakawa po siya dahil layo ang pinanggalingan. Kung babayaran lang po siya dun sa pagkagawa nitong bus, ibibili rin niya ang cellphone. Bali wala din. Sayang din yung pagod nila. Layo pa ng pinanggalingan nila. Kung sana kung dito lang sa malapit. Pasuyo na lang po sa akin wala. Bali wala naman na, kung babalik, di salamat. Salamat na lang po kung babalik. Kung may magbabalik, alam naman natin wala. No. Pero mas maganda po kung babalik at nakiusap lang po si tatay lumapit lang din po sa amin. Tungkol nga sa cellphone. Kahit yung SIM na lang daw po, yun ang kailangan niya. Yung SIM. Kung may nakita, sino po kayo natulog doon sa van? May natulog po ba sa van dito? Sino po yung natulog doon sa van? Doon po nawala yung cellphone na Doon po nasa baba. Doon po yun sir, yung pinausap ko po. Ha? Yung pinausap ko po yun doon. Sila? Wala na po ibang natulog doon sa van? Walang po ba o pumunta doon sa van? Kung anong hindi na po pwede namin kayong kapkapan lahat. Una ko na bawal yun kailangan lang po na yung mapabalik. Kayo po, nasa van kayo wala? Nakawa naman po kung sakali na lahat po nakabala. Isip lang, kasi yun na lang po. Sa ano na ang problema yun? Shout out nga pala dito sa mga bago nating subscribers. Yung mga Lorraine. ha? Lorraine. Clarissa? Lorraine. Kaway ka. Ha?
pangalawang kain pa lang namin ito simula nung nagbiyahe kami. Kasi nung nagbibiyahe kami, nagkaroon ng problema. Maraming aberya yung bus na sinakyan natin at nasira yung lining. Kaya simula nung kahapon, ito pa lang yung pangalawang kain namin dito sa restaurant na to. Bus stop. Camarines Norte, sakop na to ng Bicol. Magkano order dito, te? 90. Ito rin sa akin, order. Magkano? 90 rin. Sige. Tapos isang kanin. Dalawa na. Baka mamayang ano pa kasi tagal yung biyahe. Magkano yung kanin nyo, te? Isa din sa akin dito, te. Tapos dalawang kanin. Tapos pinakamainit na sabaw. Kanya po? Tinolang manok? Ano naman 30? Dito katatapos lang natin kumain at sumampa na rin tayo sa bus. Mag-uumpisa na rin biyahe yung bus. Papuntang Sorsogon naman yung ruta na natin at malapit na tayo sa Matnog. Doon na rin yata sabi nung driver magpapahinga. Ano ba ito? Kapit tayo. Saan yung ano nyo dito, sir, yung kape? Magkano yung kape nyo? 25? Pwedeng powder. Yung ano, yung original. Mag-shoutout ka. Papunta na tayo sa may Matnog Port at hinahabol nung driver natin yung oras para makasabay tayo sa lahat.
Ito yung sakayan papuntang probinsya. Ito yung sasakay tayo ng barko at isasakay yung mga bus. Dito at nakarating na tayo dito sa Samar Island. Dito na tayo at maayos naman yung biyahe natin, wala namang naging problema simula nung sumakay tayo dun sa may barko.